Ayun. Hala! Hala! Brad! Ayun. Nako, nag-iisip kayo ah. Oo. Hindi ko makita, wala akong talaga. Hawakan mo. Sis Wala akong Lem, talaga. kumusta po? Hello po, Brad Badong. Sa'yo pala gusto, account Ayan. mo. Account mo yan? Yes. Ay, naku, buti pala yung account ni Sis Maricel eh. Nakapasok kami, hirap na hirap. Kaya nga po eh. Kini-screenshot ko nga po yung yung adding lang yung kay Brad Ronnie Gipo. Yan, ako O sa yan, wakas. sige, magpakilala na po kayo at marami pong nakikinig ngayon at nanonood from Australia. Talaga naman, last night ng 2025, ngayon pa ako nakakit. Actually, di ba, Brad Badong, nung May pa ako gustong paakyat yun. Kaya lang, naisip ko parang wala naman akong masyadong ma-share sa inyo. Hmm. Yun. Ano yan? Akala nyo lang po yun. Akala nyo lang na wala kayong masyadong maisi-share pero napakarami. Okay, umpisahan na po natin. Go ahead, Sis Liem. Okay, kumusta po kayong lahat, mga kapatid? Ako po si Sis Ellie de la Cruz. Ayan, galing po akong Sydney, Australia. 6 na taon po ako doon sa Sydney. Pero sa iglesia po, naka 8 taon naman ako. Kumusta po mga taga-Sydney? Yung mga tulog-tulugan pa dyan, magising na kayo. Marami po. Naku, may nanonood ngayon. Happy New Year sa inyong lahat. Brad Badong, wala naman ako masabi. Ikwento nyo na po yung mga naging karanasan po ninyo. Baka magkaiyakan tayo. Sige po, okay lang po yan. Ganun po Gusto ko talaga. masaya. Nag-aantay lang po kami dito sa park ng fireworks. Siguro pa kaya lang 4 hours pa no? 4 hours pa. Meron pa tayong oras. I-share na. Pasabugin natin ang 2025 at salubungin ang 2026. Apo. Pero ba't hindi kita makita dito sa ni Sis? Okay, Brad Ronnie, nakikita kita. Oo. Sis Maricel, wala. Wala akong scout. Marami ba tayong viewers ngayon, Brad? Ano? Ano po? Ang nakikita ko po 15. Okay. Pero, So sana may nakakakilala sa akin. opo, meron po. Nanonood po ngayon yung secretary. Parang hirap magsalita, Brad. Sige po, umpisan mo na Sis Liem. Yung pong mga istorya po ninyo. Opo, sa aral naman kasi okay naman sana yung mga aral na narinig natin noon. Kaya lang yung mga officers, yung mga may katungkulan, minsan hindi ko na maintindihan kung ano ba talaga ang kanilang mandato. Diba? Ang mandato ba nila mag-ingat sa kapatid, mag-ingat sa pananampalataya ng kapatid o magbantay lang sa bulsa ng kapatid. Yun. Parang puro ng koleksyon ng nasa isip eh. Pag may nilalapit ng problemang pananampalataya turo-turuan o kaya wala silang maisagot. Pero lagi silang nagpapaalala tungkol sa mga tulungan at mga kailangang ponduhan, mga kailangang abunuhan, mga ganyan. Pero pagka nagka-problema kang personal, nako, turo-turuan na, hindi na malaman kung anong gagawin. Katulad nga po nung pandemic na nagpapaalam kaming makituloy muna sa lokal, hindi raw pwede. Hindi raw pwede. So yun, nasa ng pag-ibig doon? Nasa ng malasakit sa kapatid na nangangambang mahawa na pwedeng ikamatay dahil delikado, pero ang iniisipan nila basta yung utos na hindi pwedeng magpatuloy doon. Alam ko, ang sabi ni Brad Eli noon, pagka merong hindi nagpatuloy sa lokal, isumbong nyo sa akin. Pero sila parang wala silang takot kay Brad Eli Parang sila yung hari-harian Yung mga officers dyan sa Sydney, Australia. Lalo na, naku. Totoo yun. Merong Sana inuuna nyo yung kapakanan ng kapatid. Sana inuuna nyo yung pagmamalasakit sa
kalagayan ng kapatid, hindi yung magaling lang kayo pagka manghihingi kayo ng ng pinansyal. Totoo yan. Balita Bakit? ka, si Clem, sa Melbourne, Shout out Australia. ako kay Brad Gilby Arandela. Sayang di tayo nagkita. Malapit lang naman ako sa Marikina. Sana nakita tayo. Okay. Sino pa gusto magpabati dyan? Gusto ko mga taga-Sydney, batiin ko eh. Si Okay. Sina Shout out mo na. Alba, Brad Hernan Alba, si Rowena Mocho Robles, ha? Shout out sa inyo, mga taga-Sydney. Si Brad Marks, Garcia. Sino? Ito natin. Tempo. Nandiyan ba si Tembong? Si Brad Tembong? Wala naman yata siya. Brad Badong, wala akong masyadong may message sa inyo. Kundi Happy New Year lang. Sana tuloy. Alam mo, Brad Badong, di ba mag-1 year ka na mula na nag-exit ka, no? Oo. Pero ang galing mo, gusto ko tayo congratulate kasi talagang very effective, very reliable ka sa lahat na nag-expose. No? Kahit anong sabihin ng iba dyan, ikaw lang talaga ang legit. Ikaw lang sa lahat ang wala silang maipukol, wala silang maibato, walang magtangkang bumato sa'yo dahil wala naman talaga silang maibato. You are so pure in heart and in soul. You are so pure. Kaya sabi nga nung isang kabrother, love na love mo si Badong. Ano? Ay, syempre naman. Kaya ikaw, wag mong awayin si Badong. Dahil pag inaway niyo si Badong, black kayo sa akin. Tama. Aawayin ni Glenn si Aawayin ko lahat, lalo na yung mga mukhang ewan dyan. Alam mo, sabi ko, kachat ko yung isang kapatid, sabi niya, grabe naman si Badong manglait. Sabi ko, hindi siya naglalait, nagsasabi siya ng totoo. Pag nakita mo talaga yung mga yon, gano'n na gano'n talaga yung itsura nila. Kaya wag kang Ay, na tayo, sasaya lang tayo ha, mga kapatid. Huwag kayo masyado. Walang baba. Walang babada. Ay, tignan mo naman yung battery ko ba? Nako, ayun, yun lang. Baka malobat tayo. No? Ayun, ano, Pag-usapan yung mga dyan, yung mga karanasan ko dyan sa Sydney kasi iba na lang magkwento. Iba na lang magkwento. Marami po talaga akong naranasang power tripping dyan sa Sydney. Ellie, meron lang po akong itatanong kasi merong si-circulate sa social media na ang pangalan ng account ay Melopile. Ngayon nag-share siya ng mga experiences niya regarding sa finances. Para may nabanggit siya sa Australia yata yung yung pangyayari na yan. Baka post ni Melopile. Tungkol po ba ito dun sa buffet? Yan. Ha? Brad, nag-shopping ka. Signal mo, Brad. Brad, signal mo. Ayan. Tungkol sa buffet at saka sa kaperahan. Opo. Sa Sydney po kasi every month merong para acquaintance party kung saan nagbabayad po talaga ng per head na $35 para sa pagkain. Tapos pagka halimbawa, merong kapatid na hindi niya afford. So ilalapit nila sa ibang kapatid na, sis o Brad, baka pwede sponsoran mo na lang ito isang kapatid kasi wala siyang pangbayad. Sa loob ko, kung walang pangbayad, ba't hindi nila pakainin ng libre? Ba't kailangan pang may magbayad para sa kanya? Diba? Ba't hindi mo pakain ng libre? Bakit kailangan meron kayong makukolekta para sa ibang walang-wala? Diba? Yun ang yun ang hindi ko maintindihan kung para saan ba talaga ang diba? Wala pala Yes. Balita ko nga po si sa Ellie de la Cruz from Sydney, Australia. Yung pong bahay at saka yung mga sasakyan ni Resty Reyes, ang nagbabayad credit card ng lokal. Pag credit card ng lokal ang nagbabayad, sino ang nagfi-finance? Ang mga kapatid. Totoo po yan.
Tapos, yung meron pang information na dumating sa akin, merong transient house, pero hindi nila pinapatuloy ang mga kapatid doon. Opo. Selected people lang ang So, pinipili lang nila. Palakasan. Opo. Ganun nga po. Eh, ang nagbabayad po niya na transient, lokal, at yung bahay nila O5, eh galing po lahat yan sa tulungan ng mga kapatid sa Sydney. Pati papalengke nila dyan. Pati lahat po talaga. Kasi wala naman po sila talagang pagkukunan kung hindi doon, dito ba. At saka talagang lahat ng pwede nilang gawing pera. Alam niyo ba, nung bagong dating pa lang ako dyan sa Sydney, first time ko pong naranasan yung cherry picking. Di excited ako. Aba, napuno ko yata isang timba ng cherries. Di ko naman kaya mag-isa yun. Dinala ko po sa lokal para ipamigay sa mga kapatid. Hinarang po ako ng dyan, yung ng Mother's Club. Sabi niya, ibebenta natin yan sa mga kapatid. Sabi ko, bala ko ipamigay. Hindi, ibebenta natin yan, kaya i-repack mo. Grabe. Grabe. Nano ako doon. Doon pa lang sabi ko, bakit ganun? Gusto ko makagawa ng mabuti. Tapos mahilig ko ako magluto ng ulam. Lalo na yung alam kong bihirang matikman kasi kararating ko lang sa Australia. So, bihirang matikman ng mga kapatid yung mga lutong Pinoy. So, nagluluto ako ng mga gulay-gulay. Ganyan. Sinaway po ako. Sabi na ko, wag ka magdadala ng ulam kasi hindi mabebenta ang ating food pack. Pareho kayo ng karanasan nung mother ni Brad Ace Abalos. Pinagbawalan din daw po yung mother ni Brad Ace Abalos kasi yung mother ni Brad Ace Abalos mahiling magluto at magpakain sa mga kapatid ng libre. Opo. Pinagbawalan po siya kasi hindi daw po mabibili yung food pack ng lokal. Tapos, ang sinasabi nila ngayon, pag-ibig, nasaan yung pag-ibig? Di ba? Ang may pag-ibig, nagbibigay ng libre, hindi na nagpapabayad. Tapos meron pa pong meron pang incident, naalala ko lang ngayon, na pag kami nagre-repack ng nag-aatado kami ng merienda, palabok, ganyan. Di ba po ba yung palabok, marami siyang rekado. Naubos na yung mga rekado, so pinaka-pansit na lang at saka yung sabaw. Wala na yung mga toppings, sa ubus na. So ayaw ko na siyang i-repack. Aba, sabi po nitong isang manggagawa, hindi, pwede pa yan. Sabi ko, wala nang itlog na nilaga, wala nang chicharo, wala nang tinapa. Paano pa yung itatoppings natin? Okay lang yan, at saka huwag mong dadamihan kasi masama ang nabubusog, aantokin sa paksa. Talaga. Si ano po ba yan? Si Rodel Sanyel? Hindi po. Babae po yun. Babae. Opo, kasi kasama natin sa Mother's Club. Lagi nakikialam sa aming pag-prepare ng pagkain. Hindi asikasuhin yung anak niya at ang pinapakialaman yung trabaho namin. Ay, nako. Tapos, Brad, alam mo, nakwento ako isa. Meron akong na-meet sa labas na hindi ko alam na kapatid pala kasi narinig ko lang siya nagsalita ng salamat po sa Diyos. Sabi ko, kaanib ka pa ba ng MCGI? Opo. Kaya lang bakit ganun, sa loob ko lang, bakit ganun ang itsura niya? Nakahikaw siya, naka-makeup siya. Sabi ko, dumadalo ka po ba? Opo, sa naka-zoom po ako sa Manila, sa Pinas. O, gusto mo bang dumalo dito sa Sydney? Ipapaalam kita sa manggagawa. Sige po, kung pwede po, sabi niya. Sinabi ko ngayon doon sa manggagawa. Sabi niya, kunin mo po yung number, pangalan, ganyan. Kinuha ko naman. Tapos binigay ko doon sa manggagawa. Alam mo ba sabi sa akin ng manggagawa? Ba't di mo pa tinawagan? Ba't di mo pa kinausap? Ako ba yung manggagawa? Di ba kaya ako nga ibinigay sa'yo? Para ikaw ang kumausap? Ako ba yung kumausap? Alam mo, Brad, yung panahon na yun yung paksa natin, yung sinabi ni Brad Eli na kung makakapagpabalik tayo ng mga nawawala nating kapatid, maganda, di ba? Yes. So, chance na yun na makapagpabalik tayo. O ba, ako pa yung pinasa sa akin, ano ba talaga mandato na manggagawa? Bakit?
Baka ano po siya, baka po meron siyang pinagdadaanan. Sabi sa akin, pati po pa kinausap, nasa na play number. Sabi ko, teka, di ba dapat ikaw ang kumausap eh? Tuloy, nung tinanong ko nga yung yung nakilala ko, ayaw na niyang ayaw na niyang makipag-usap sa amin. Ayaw na niya. Puro, hindi ko alam kung ano kaso siya. Dapat kasi yun, kinausap ng manggagawa na, sis, ano ba ang estado mo? Suspendido ka ba sa Pinas? O ano, bakit ganyan? Para matulungan. Hindi nila kinausap eh. Parang wala po talaga silang pakialam. Pagka ang kapatid hindi na dumadalo, wala nang, di ba? Hindi nila pinagtsatsagaan. Yes. Hindi na nila pinagtsatsagaan. Pag umalis, okay lang sa kanila talaga. So ano na talaga ang purpose nila, ang goal nila. Ang goal lang naman talaga nila para makakuha ng collection ng pera sa mga kapatid. Pero mo kagaya po nung sinasabi ninyo, first time yung mag-cherry picking, dinamihan nyo. Tapos sa kagustuhan nyo na mabigyan yung mga kapatid, dadalhin nyo sa lokal. Tapos haharangin kayo. Wag Yes. papamigay. I-re-repack natin yan. Ibebenta natin. Kasi yan po yung mentality ng ni Resty Reyes at saka ni Baby Reyes. Kumita ng pera. At saka yung sinabi ni Resty Reyes sa pulpito na mga kapatid, kailangan po natin magtulong-tulong kasi meron pong kapatid sa Middle East na nanganganib pong makulong dahil hindi nakakabayad ng kanyang loan. So kailangan po natin tulungan, kaya tayo po yung magtulong-tulong. Naikwento ko po dun sa kaibigan kong nasa Qatar. Ang sabi po ng kaibigan ko, sabi yan din ang dialogue niya dito sa amin. Mga kapatid, magtulong-tulong tayo dahil merong kapatid sa Australia na nanganganib na makulong dahil sa utang. Nako. Yan. Yes. Isa pa yan. Double-sided blade. Double-sided blade. Buti na lang nabanggit niyo po yan. Totoo po yan. Totoo po ba yan, mga kapatid sa Australia, na meron pong makukulong dyan? Samantalang sila nga ngayon ang gumagawa ng paraan para takutin yung mga exiter na ididimanda sila. Sila po ngayon ang malakas ang loob kung meron silang lawyer. Ewan ko kung passer na ba yang si Nina at saka yung kanyang anak, yung nakalimutan ko yung pangalan. Basta yung anak ni Efren Booking. Hindi ko alam kung bar passer na. Kasi sa ibang bansa, Singapore, dinibanda doon eh. Halatang-halata naman na ang gusto lang nila manakot. Na, yan, ganyan ang gagawin namin sa inyo pagka nag-exit kayo, nagpo-post kayo ng kung ano-ano. Kaya nga sabi ko, mga kapatid, huwag kayong matatakot dahil sila ang dapat matakot sa atin. Wala tayong ginagawang masama. Sila ang nagpapasama sa atin. Biruin po ninyo sasabihan tayo na demonyo tayo. Di, pagka dinimanda nila tayo, sabi ko nga, inihintay ko yung demanda nila sa akin. Ang tagal-tagal, mag-isang taon na ako nag-aantay na ididimanda nila ako. Nasaan? Kaya nga lumabas na yung pokpok yung asawa ni Ismael. Bakit? Kaya inaasar ko na nga sila para idemanda nila ako. The point na dinimanda na nila ako, ididimanda na nila ako. Ayan, lalabas na lahat ng dapat lumabas. Mga ebidensya. Ayun. Sis Liam. Si Sis Ellie from Sydney, Australia. Meron po kasing nagme-message sa akin recently from Melbourne daw po siya. Ang daming pinifeed na information. Meron daw pong yung treasurer daw sa Melbourne ay nag-resign.
Talaga. Yan. Hindi na daw po niya matake yung corruption na ginagawa ni Efren Baking at saka ni Resty Reyes. Alam niyo po ba yung nangyari kay doon sa pamilya ni Brad Fernan Alba at saka ni Sis Ina Alba? Hindi po kami nagkakausap narinig ko lang po. Alam ko, naka-tune in po sila ngayon. Pero nung po, kasi nung inilalabas ko yung mga hinaing ko dyan kay Sis Ina at saka kay Sis Yana, iiling lang kasi bagong pa lang siya nun, graduate sa pagkamanggagawa. Si Sis Ina naman, ang nasabi niya, naku Sis Ellie, kung ako lang ay mahina-hina, matagal na akong umalis. Yun ang nasabi niya. Actually, talaga. Tinitiis lang Sis talaga. Ellie, recently ko lang po na nakausap si Sis Ina. Nagkwento po siya sa akin, ang sabi niya, lagi daw po akong ninename-drop ng mga manggagawa every time na mini-meeting yung mga kapatid. Huwag kayong magiging sa badong na yan, masamang tao yan, etc. etc. Tapos yung mga kapatid daw, sa kanya, kay Sis Ina nagtatanong, sino po si Badong? Hindi ko kilala yon, hindi ko nga alam yon, hindi ko nga kilala yon, hindi ako nanonood doon. So, ayun, kakabanggit, nagkaroon siya ng interest. Sino ba itong Badong na laging binabanggit? Nanood siya ngayon. And the rest is history. Hindi ko nga alam si pinagbibintangan siya, si Sis Ina, na siya ang nag-feed sa akin. Ng mga information sa Sydney, Australia, basta anything na nangyayari sa Australia. Siya ang pinagbibintangan si Sis Ina. Hindi ko nga siya nakakausap, hindi ko nga siya kilala. Hindi nila alam, yung nag-feed ng information sa akin, kasama nila. Kaya yung pamilya ni Sis Ina, kinaracter assassinate ng matindi ng malala. Na yan mismo ang nangyayari sa ating lahat. Biruin niyo po. Sabi nga ni Brad Ace, wala namang kabalak-balak yung mother ko na mag-exit. Tapos, pagtutulong-tulungan niyo siya, i-interrogate niyo siya sa opisina na sasabihin niyo sa kanya na itakwil na yung anak niya na si Brad Ace mo nag-exit na. Eh, syempre, hindi. Kayo man, sabi ko nga, kay Brad Anthony, Kuya Anthony, kung sa'yo nangyari yon, si Mamilet ang mag-exit, Mamilet Malyari. Kakausapin ka ni Daniel Rason, itakwil mo yung nanay mo dahil nag-exit na, sa Diablo na yan. Gagawin mo ba? Di po ba? Gamitin lang nila yung mga utak nila. Huwag kayong lahat ng sasabihin ni Ismael, pakikinggan nila at susundin nila. Sa bagay, sabi ko nga, Brad Josel, hanggang kailan ka magiging closet, Brad Josel, Ate Ranza? Alam nyo sa puso nyo, hindi naman kayo panatiko, closet na kayo. Ayan, sinasabi ko, closet po sila, mga kapatid. Yan, mag-aaway-aaway na sila ngayon sa meeting ng mga okay. Brad, yung mga nagtatanggol kay DSR, mag-ingat kayo sa mga sinasabi nyo kasi hindi nyo ba nahahalata na lahat ng sinasabi nyo sa inyo mismo bumubukol. Diba? Ang gagaling yung magpunta sa inyo naman lahat tama, sa mukha nyo lahat boomerang naman lahat sa inyo nagsasalita pa kayo ng kung ano-ano. Ano ba, naalala ko na naman natin nagpaalam ako kay Brad. Tapang mag-comment kasi account ni Sis Ellie. Patay. Andiyan ang mga bashers si Sisel. Ako po. May naalala ko nung tawag dito, wala pa akong trabaho noon pagdating ko pagbalik ko ng Sydney kasi nag-exit ako sa Sydney at din bumalik ako. Wala pa akong trabaho. Nagpapaalam ako doon sa manggagawa. Baka pwede mo ako ipaalam kay Brad Resty na
makikituloy muna ako sa transient house. Sabi niya, sige po mamaya lalapit tayo. Akala ko naman siya yung magsasalita, di ba, on my behalf. Eh hindi, lumapit na lang kami doon. Tapos ang dami-daming taong nakapaligid kay O5. Sabi niya, O5, meron daw pong sasabihin sa'yo. Ha? Sabi ko, wala, on the spot. Parang nahiya namin daw magsalita. Tapos, makikiusap na pwede mo makikiusap. Aba, teka muna, wala kang papel. Baka ako'y mapahamak sa'yo. Yung ano pa, yung meron pong officer sa sa Sydney, Australia, kanang kamay nila yon, walang papel. Baka kilala niyo yung pangalan? Opo, ganun ang salita niya sa harap ng mga ibang tao na teka muna, wala kang papel, baka ako mapahamak sa'yo. Sabi ko, sa loob ko, teka, paano ko mapapahamak? Pagtungtong ko ba ng transit, may mag-a-alarm na, uy, may TNT rito, ganun. At saan yung sinasabi yung buhay nga ibibigay. Yes. Pero transient po, hindi pwedeng tuluyan. Tapos, and then, sumunod na araw, nagsasalita siya sa harapan. Sabi niya doon sa mga bagong dating na mga estudyante, itong mga estudyante ito, tagal ko na nililigawan na tumira sa transient, mga ayaw-ayaw pa eh. Oh. Bakit yun nililigawan mo pa pero ayaw? Pero itong lumalapit sa'yo, tinanggihan mo. So, anong mo? Rest Reyes, ano nga? Ano problema mo? Ako naman hindi mahirap tulungan. Nakautang nga kayo sa akin ng $5,000 eh. Oh. Pero hindi naman ako papayag na hindi nyo babayaran. Kaya nasingil ko yun. Diba? Galing-galing yung Sally, naputol po. Ulitin niyo po. Naputol po yung sinabi niyo kanina. Ako naman ay hindi mahirap tulungan. Yes. Ako hindi mahirap lapitan. Nakautang nga kayo sa akin ng $5,000 eh. Oh. Pero hindi ako papayag na hindi nyo bayaran. Kaya nasingil ko naman yun. Tsaka ito pa pala, Brad, ha? Kasi siyempre may mga groupings, di ba? May groupings. So, group 4 ako. Ngayon, meron kaming kasama sa group na baker o panadero. So, naisip namin as our project, magtatayo kami ng bake shop o bakery na ibebenta namin para kumita kami, pantulong. Ganyan, So, nagbigay kami ng pera ambagan para sa puhunan, dahil bibili ng mga equipments, ganyan, mga materials. So, bigay ako $500. Ganyan. Aba, hinarang daw po ng pangasiwaan. Hindi daw po kami pwedeng magtayo ng bakery dahil dapat daw po ang itatayong negosyo para sa buong lokal, hindi para sa isang grupo lang. So, hindi po natuloy. Sabi ko, paano ngayon yung binigay namin pera? Ha? Brad, hindi ko alam kung naibalik yung iba. Pero ako hindi ako pumayag. Binawi ko po yung $500 ko. pero palagi ko po, hindi yun nabawi. Yung lang group, yung GS lang po, palagi ko inabunuhan niya para mabalik sa akin. Pero palagi ko hindi yun nabawi. Dahil alam naman natin na pag umakyat na pera, mahirap mo na ipababain yan. Di po ba? Tapos, pagkaraan ng ilang nag-reshuffle, iba-iba na naman ang grupo, itong kagrupo kong bakery na nalipat na ibang grupo, yun na naman po ang ginawang project. Sabi ko, hala, alam naman nilang hindi nga matutuloy yan, bakit ipinropose na naman? So mangungulekta na naman? Tapos sasabihin, hindi na naman matutuloy. Parang ganyan na po yung gawain nila, na kunwari may project, mangungulekta, tapos hindi matutuloy, tapos hindi na mababalik ang pera, gagawa na naman ng ibang project. Aba naman kayo. Hello naman. Parang sa hospital lang po yan, si Sally. Di po ba yung sa Kawayan? Naka-raise na ng pondo. Tapos biglang sinabing hindi na daw matutuloy. Nasaan yung pera? Yes. Pati yung sa mga convention center daw na itatayo sa iba't ibang mga kagaya sa Quezon, sa Laguna, sa Cavite, at sa iba-ibang mga lugar pa. Biruin nyo, na-raise na yung mga pera. Noong nung bibili na, nag-back out daw yung seller, etc., etc. So, meron talaga silang modus. Yes. Ayan po mga kapatid, hindi po namin gawa-gawa yan. Ito po ba ay paninira, mga kapatid? Buksan nyo lang po ang inyong mga puso at pakinig, mga kapatid. Hindi po namin layon na manira. Sabi nga ni Brad Eli, noong tinuturuan kami magpulong, pagka yung pati mga halimbawa kasi tinuturo sa amin. Mga kapatid, mga kababayan, hindi po namin ibig na gulo. Kasi kung gulo lang po ang gusto namin,
Magbabato ka lang ng basyo ng bote ng Coca-Cola sa bubong ng kapitbahay mo, malaking gulo na po yun. Pero ang layon po ng pagparito namin, hindi po kaguluhan. Ang layon po ng pagparito po namin ay upang ibahagi po sa inyo ang magandang balita ng kaligtasan na yan po ngayon ang ating pag-aaralan. Mga kapatid, hindi po namin layon na manira. Ang layon po namin, mabuksan ang inyong mga kaisipan. Para po, sino po magbe-benefit nito? Kami po ba? Hindi. Malaking sakripisyo nga po sa amin Kagaya niyan. Instead na nag-e-enjoy sila si Ellie dyan sa pagsalubong ng bagong taon sa Burnham Park. Alam ko parang nasa Camp Johnny kayo Kaninang umaga po yun. Ayun. Biruin mo, nagsasacrifice sila ngayon to break the silence. Mga kapatid, kagaya niyan, malay ba natin kung ano yung nangyayari sa Australia? Buti na lang, si Sis Ellie, malakas ang loob. Kasi yung mga exiter sa Australia, natatakot. Kasi pinatakot sila. Yan. Meron pang isang malakas ang loob na nagsalita sa Australia, si Brad Sunny Diaz. Opo, si Brad Sunny. Ayun. Nako, shout out dun sa isang kapatid dun sa Sydney, sister. Ikaw yung nangangampanya na i-block ako diyan, If hindi lang alam ng mga kapatid na kung gaano kang ka-plastic diyan. Ano initial? Naku, marami na rin nakakahalata na napaka-plastic mo diyan. Yung bang kaharap ang mga para bang ang bait-bait mo, pero sa likod nila, naku, kaya yung nagpapapunta ng tao dito, napapagod ako nagpapakain ako ng blablabla. Ako, sister, umayos ka. Si kapatid, dito na naman. Yung SPBB na lang, dito sa akin nakikitulog. Sana sa iba naman, para iba naman na makitulog sa akin. Sis Ellie, napasaya mo ang huling araw ng 2025. Happy New Year! Ba't may handa ka ba ngayon? Ano medya noche mo ngayon? Meron ba? Wala kaming handa Wala, oo. Ayun. Kami, kumain na kami ng lechon rice. Lechon rice. Ganon din naman kung maganda ka, hindi ka maganda, pareho lang naman. Opo. Basta mga kapatid, tuloy lang po natin ang ating pagsunod sa aral. Huwag nating kalimutan na si Kristo po talaga ang dapat nating sinusunod. Amen. Diba? Wala nang iba pa. Correct. Kaya manatili tayo doon sa aral niya. Alam naman natin yun. Nasa puso na natin yun. Ano pa ba? Ikaw, Brad naman. Brad Ronnie. Brad Message Ronnie. ko. Sige na, ito mag-sweetheart. Naku, nilalanggam na sila dito sa bar. Baliktad mo. Paano? I don't know how. Baka ko ito, harap ko na lang. Ba? Ano ba yan? Katniel? Ay, wala na palang Katniel. Dong yan. Nakakaya. Nakakaya na si Sisi. Sige, ko. Ay, naku. Nahiya ang mag-sweetheart. Ayan, totoo po yan mga kapatid. Kagaya po nung sinabi ni Brad Aquino kanina, hindi naman tayo umalis sa magaling na aral na natutunan natin at nakilala natin. Kaya po tayo umalis dyan sa pamunuan ni DSR, ni Ismael. Kasi nga po, nililiko niya yung mga mabubuting aral. Kagaya niyan. Pero mo, saan ka nakakita ng nagtuturo ng pag-ibig pero tinuturuan yung mga kapatid na itakwil yung family member nila na nag-exit. Tama. Tapos, Walang matinong taong gagawa yun. yes.
Totoo yan. Tapos sa Australia alone, biruin mo. Kung ano yung sinasabi nila, mga kapatid, magtulong-tulong tayo. Meron pong makukulong sa Middle East. Ngayon, pagdating niya sa Middle East, mga kapatid, magtulong-tulong tayo. Meron pong makukulong na kapatid sa Australia. Sino? Dapat ang tanong, sino po? Ano pong pangalan? Okay. Ayan. Bawal magtanong. Oo, bawal magtanong. Bawal magtanong. Biro mo kahit sa mga manggagawa, bawal kang magtanong. Kagaya nung sinabi ni Bradies kahapon sa live, biro mo nagtanong lang siya ng talata. Hindi, iniipit mo ko. Kasi kung talagang alam mo naman yung isasagot mo, bakit mo iisipin na iniipit ka ng kapatid? At saka, bakit mo ganun ang thinking mo sa kapatid? Na nangiipit. Hindi mo ba pwedeng isipin na siguro gusto niyang malaman yung katwiran. Kagaya po niyan, si Selly, biruin mo, saan ka nakakita ng mga ngaral na gustong pumatay? Samantalang ang Panginoong Hesukristo, nung dadakpin siya ng mga sundalo ng Imperyo Romano para lipisin. Sa pagmamahal, matinding pagmamahal ni Pedro, ay dinagpas niya yung tenga ni Malco. Anong sabi ng Panginoong Hesukristo? Tama, Pedro, tagpasin mo yung ulo. Hindi. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, Pedro, isauli mo ang tabak sa kanyang kinalalagyan. Sapagkat ang nabubuhay sa tabak mamamatay. Itong si Daniel Rason, ang sarap mong balatan ng buhay. Pagulungin sa patalim na matalim, tapos matalas, tapos ihulog, ihagis sa patis na punong-puno na sili. Gano'n ang kagalit si Daniel Rason kay Badong. Malupet. Malupet. Siyat na malupet. Killing squad ako, killing squad. Chuchuari wa pero matindi talaga. Kapatid na Danyan, anong buri mo malyari? Makanyang ka? Ano yun? Diba? Alam mo ba, Brad, Badong, yung aking pinsan ko sa Cebu, nag-chat siya, sabi niya, sis, nandito ko sa Manila ngayon. Kasi ano po yun, worker. Dati lumuluwas yun sa Apalit kasi merong conference kasi dentista siya. So, tungkol sa medical mission. Ngayon hindi po eh. Sabi niya, nasa Apalit siya kasi marami activities, marami daw games. Games na ngayon ang pinagkakabalaan nila. Luluwas pa siya. Magi-games lang. Ano ba yun? Tapos ang pinagkakaabalahan mo bago mag-SPDD, hindi pagtatalaga eh. Pagbibilang po ng t-shirt na ibebenta. Tapos after ng pasalamat, ang pinagkakaabalahan, ipangungulekta, paniningin sa mga backlog, ibang klase na. Exactly. Sa lokal na nga lang ng Marikina, din sa Kalumpang pagpupunta ko ano ba to? Bahay pagkakatipunan ba to? Kasi nakabalandra sa pagpasok mo mga produkto po na ibebenta. Tapos may mga duffel bag na lalagyan ng pera na may mga pangalan ng mga lokal kasi ang Kalumpang Marikina, yan po yung pinaka-sentro ng distrito ng Marikina. So lahat po ng lokal, iba't ibang lokal, doon po nanggagaling ang produkto. So sabi ko, ano to, warehouse? Hindi na to bahay, magkakatipunan na, parang warehouse na talaga ng business, talaga establishment o itsura. Hindi na siya, sambahan, hindi. Ganun na ang itsura. Negosyo na lang talaga. Kaya nung minsan, inalok ako ng ticket sa concert, sabi ko, parang kalayuan yan Talagang, parang kalayuan yan Bakit kailangan mo yan? Mag-concert na ganyan.
gawain nila ngayon. Yun ang pagpapakabanal nila ngayon. Yung pa-concert, magpa-games na lang, pa-basketball. Wala na yung pangangaral nila. Ang bisa. Tatlong bisa siya. Nabihis pala. Ay, nag-replay. Hindi. Late po ito. Ali. 10 seconds. O, Brad, ano, nawala ba audio mo? Hindi. Nagbihis siya.